Today is our last full day dito sa Bangkok, Thailand, and to cap it off, bibisita kami sa dalawa sa pinaka-iconic na temples dito, ang Wat Arun at Wat Pho. Stay tuned para malaman ninyo ang dapat nyong gawin at dalhin bago kayo pumunta dito. So from our hotel, nag-book kami ng ride gamit yung Bolt, which is isa sa mga ride-hailing app nila dito sa Thailand. From our experience, mas mura ang Bolt, so highly recommended siya. Now, yung entrance fee dito sa Wat Arun is 200 baht per person and open siya from 8 a.m. to 6 p.m. And as you can see, naka-costume na kami ni Sel kasi may rentahan ng costume sa labas ng temple. Then from there, naglibot-libot na kami. Also, pwede kayong kumuha ng photographer para kunan ang mga pictures nyo. So, alam nila ang best spots and sila na rin ang magdidirect sa inyo. So, natapos na yung photoshoot namin dito sa Wat Arun, no? Yeah, actually 1 hour yung photo shoot. So, pag medyo di pa kayo satisfied, pwede kayo mag-request for another 5 minutes. So, ito yung mga tips namin, no, pagdating sa photoshoot dito sa Wat Arun, no? So, number 1, if you can come early habang hindi pa terik yung araw, yun talaga yung best, no? Kasi siguro ang lesson namin dito is pumunta kami dito kasi mga before lunch, oo. So may time pa kami para magbihis, ganyan. So pagdating namin dito sa Wat Arun mismo, medyo mainit na, tirik na yung araw, and sometimes it can affect yung shots, no? So minsan Kasi, nakasquint kami, ganyan. Yeah. It can affect your shot and your mood as well. Kasi pag mainit, madaming tao, tapos malawak yung lalakaran. So that's tip number 1. Second tip is to bring tote bag. Sa tote bag na yon, magdala kayo ng slippers. Slippers as in yung easy to slip on lang. Kasi guys, malawak to. So kung naka-heels kayo, yung inyong sandals na na-rent is kahit maliit lang yan, masakit pa rin siya sa paa, lalo na kung di kayo sanay kasi malawak talaga yung lalakarin. And then, sa entrance, magbibigay ng Water bottle. bottles. So, instead na hawak-hawak nyo ganyan, lagay nyo na siya sa tote bag. And then, yung wallet nyo, yung cellphone nyo, kung di kasya dun sa maliit na handbag Pouch na bibigay sa inyo. Third tip is to request your photographer kung saan yung good angle nyo. Kasi alam nila yung mga places to go to dito. Alam din nila yung etiquette na pwede mag-umbrella, pwede hindi. Pero you know your angle better, so you will tell your photographer. So fourth tip guys, make sure na nakakain kayo when you get here. Kasi pwedeng mapagod kayo, lalo na kung depende sa weather pero sa ngayon ang init. So pwede kayo mapagod. So para alam nyo, mabalanse lang yung mood nyo and hindi kayo maging grumpy habang pina-photoshoot kayo or umiikot kayo dito sa Wat Arun, make sure na puno na yung tiyan nyo. Kasi mahirap pag hindi. Fifth tip is to be respectful. Maririnig nyo naman, merong announcement kung ano yung mga pwede at hindi pwedeng gawin sa mga temples nila here. Kasi yung mga photographer, kung nag-hire kayo, kung may budget kayo, alam nila talaga yung mga pwedeng gawin. Pero kunwari DIY kayo, mga friends lang or family lang, make sure lang you listen to the announcement or you research first kung ano yung mga pwedeng post, pwedeng damit na suotin. So yun guys, it's currently 1:46 and may isang oras pa kami to enjoy itong nirenta naming costume. So we're just gonna finish our drink and then mag-iikot pa kami dito sa Wat Arun. And then after that, babalik na namin to. And then we're gonna go to Wat Pho naman. Alright? So we're gonna finish our drink muna and we'll catch you later. Ang buong pangalan ng Wat Arun is Wat Arun Ratchawararam. So ang ibig sabihin nito is Temple of Dawn. Yeah, so andito na pala siya for over 300 years. It's been here for a while and it's one of the most iconic na temples and landmarks dito sa Bangkok and sa buong Thailand. Pag sinabing Thailand, isa to sa mga may isip mo agad na na landmarks. Mga observation namin dito is marami talagang tao, maraming tourist, marami ding local, may nakita kami mga nagpi-field trip dito, mga estudyante.
At ang medyo nakakita ko lang differentiate ng Asian and European is mas selfie talaga tayo. Kasi yung mga Europeans, ang ginagawa nila is tour. While Asians do a lot of pictures, a lot of selfies. So yun, different culture, different lang din talaga preference. So let's check out other temples and learn more about their culture. So medyo mataas guys, kaya dapat talaga magdala kayo ng slippers kung di kayo sanay mag-heels. Tapos may mga signage dito na bawal nyo talagang hawakan or tapakan or upuan yung mga relics dito. So dito sa car park, sa gilid ng pinaka main spire, may magandang view rin kayo. So if you're looking for views, you got it. At least wala masyadong tao. Oh, wala rin kayong kompetensya. So ayun, anyway, papunta na kami sa pier, tatawid kami dun sa Wat Po naman, dun sa may reclining Buddha. If pupunta kayong Wat Pho from Wat Arun, don't worry kasi nasa loob na rin ng Wat Arun yung ferry patawid ng Chao Phraya River. And every now and then may dumadating naman na ferry na itatawid kayo. So 5 baht per person lang ang ferry. Pupunuin muna nila bago kayo lumarga and then less than 5 minutes lang nasa Wat Arun na kayo. So literal na tawid lang. Your seat, hon. Pagkababa nyo, 10 minutes walk lang and nasa Wat Po na kayo. Entrance naman here is 300 baht per person and remember to bring cash kasi cash lang ang tinatanggap nila. Hey guys, so andito na kami sa Wat Po Temple. This is the second temple na bibisitahin namin for the day. Key difference, so nasa ground lahat ng mga spires, lahat ng mga to see na mga buildings, no? So hindi kayo mamamroblema kung sa Wat Arun napagod kayo kasi ang daming akyat, dito hindi, no? Ground level lahat, no? Mas mukha siyang malawak, no? Also, 300 baht per person yung entrance fee. So when you convert it to peso, medyo expensive siya. That's why you need at least 2 to 3 hours here. Ganun din yung recommendation namin sa Wat Arun, 2 to 3 hours. Hindi pa kasama doon yung commute ha, kasi sa Bangkok medyo traffic. So lalo na kung nataon kayo sa rush hour. So better kung 3 hours makaspend kayo per temple, then if hindi kaya, at least 2 hours kasi para malibot nyo talaga and malaman nyo kung ano yung nandito sa loob. Also, hanggang 7:30 PM naman yung Wat Po. Nasa sa inyo na yun kung gusto nyo early morning or late afternoon. Alright, so ayun guys, explore muna namin tong Wat Po and unahin na namin ang legendary na reclining Buddha. Alright, so bago kayo pumasok kay reclining Buddha, you have to take off your shoes. Hindi pwede ang sapatos. It's holy ground. Just put it inside. Take it with you. So ito na ang highlight of this day, yung reclining Buddha na talaga namang pinipilahan ng tourists araw-araw. So a few fun facts, itong reclining Buddha here, it was built in 1832 pa and representation siya ng Buddha na papasok na ng Nirvana. 46 meters ang haba niya and as you can see, it's gold-plated. We're here at Reclining Buddha. The reason why nakaganito siya, hindi yun nag-sleep ha. Ang sabi dun sa information na nabasa namin is,
ano siya, naka-spiritual rest bago umenter ng nirvana. So, syempre sa Buddhism, sa religion nila, yun ang kanilang paniniwala. So, iba-iba naman yan ng paniniwala, iba't ibang religion. So, when you enter here, just be respectful and maging quiet lang. Kaya ngayon, medyo bumubulong kayo. Yeah. So, mag-roam around kayo dito mula sa ceiling, sa pader, details of way of praying nila and traditions and culture. There's a lot of legacy behind this statue, and nakikita nyo rin sa mga murals, sa paligid. So it's quite the experience to finally see this famous statue. So, hi guys! Kakatapos lang namin mag-exit doon sa reclining Buddha. Another observation is marami ditong pahingahan and benches. Meron ding cafe and meron ding bilihan ng mga tubig and drinks. Yeah. So kasi naglibot si Sel kanina habang papahinga ako. Pero that's the good thing about this place, no, is madaming pahingahan, madaming benches. I'm not sure we saw any benches dun sa Wat Arun, or kung meron man baka onti lang. Yung ano lang, kung saan tayo uminom ng drinks. Oh, yun. Oh, tama, yun lang. Tapos, siguro nakatulong din dito kasi may mga puno, so may shade, so hindi ka talaga may initan. So you can rest here after mong libutin yung Wat Po. Tapos kung ang panapos mo si reclining Buddha, yan, pagkalabas mo may mga benches na dito. May waterfall pa sa likod para pam extra presko, di ba? So, ayun, magpapahinga muna kami for a while kasi whole day na kami naglalakad from Wat Arun to Wat Po. Tumawid pa kami ng Chao Phraya, di ba? For now, pahinga muna tayo and then we'll continue exploring Wat Po in a while. So yun, I also dug into yung roots of Buddhism, no. Na-remind lang din kasi ako, kaka-explore dito sa mga temples dito sa Bangkok ng roots of Buddhism. So, one thing na madaming nagkakamali about Buddhism is that si Buddha daw ay Diyos nila. Hindi. Okay? So, si Buddha actually is a former prince, no? Siddhartha Gautama. Yan ang real name niya. Yan ang human name niya. Okay? So, kung si Spider-Man, si Peter Parker, si Buddha is si Siddhartha Gautama. He was once a prince who saw poverty and suffering pagkalabas niya ng palasyo nila. And then, nabigla siya. So, he sought a way to find, enlightenment and purpose to life para to help these people. And, yun nga, once na na-achieve niya yung enlightenment, dun siya naging Buddha. So, Buddha means the awakened one or the enlightened one. Alright? And also, another thing na kinalilito ng mga iba is that yung Buddhism daw nanggaling sa Southeast Asia, no? China, nanggaling siya sa India. Okay? So, Yeah. Buddhism started in India. Kaya marami din mga Indians ako nakita here. Yeah. Kasi they pray talaga sa Pero kami we didn't. We just visited, we observed. Yeah. Isa sa mga observation namin, medyo mababaw. Yung mahilig mag-costume mga Asians, yung mga European talagang may tour explain. Kami self-study. So, ayun guys. So, just sharing a bit of knowledge or the knowledge that I have about Buddhism. Hindi ko naman alam lahat, no? Pero yun, sa kaka-research ko, I'm an avid fan of reading. So, yun ang mga natutunan ko about Buddhism. Okay? Yan. Puro mga Rama actually. Rama the first, Rama the second, Rama the third, and Rama the fourth. Hi guys! So it's currently 5:45 PM. Medyo konti na lang yung tao dito sa Wat Po kasi 7 PM sila nagsasara.
So, ang mga kailangan nyong dalhin at gawin bago kayo pumunta dito is, una, dress appropriately. Bawal yung mga naka-sleeveless, bawal din yung mga tank tops. So, kailangan may sleeve. Sa legs naman, you can wear pants or you can buy elephant pants here para mas presko. Second tip namin is wear comfortable shoes with socks, no? Comfortable shoes kasi syempre pag nandito kayo sa temples, matinding lakaran to, makakailang steps kayo. And socks because pagpapasok kayo sa mga temple proper or sa mga holy ground nila, you have to take off your shoes, guys. So, yung mga iba naman dito nagbe-barefoot and that's fine. Kung okay lang sa inyo, okay lang naman din. Pero, kung if you want your feet na malinis pa rin and protected, wear socks na lang. Number 3 is bring cash. So, marami dito mga pilihan ng pagkain, ng tubig at mga drinks. And also remember guys, dun sa mga ticket booth, most of them is cash only. Fourth tip is allot at least 2 to 3 hours for this temple. Yeah. And for our fifth tip or recommendation, sa mga gustong tuhugin yung tatlong temple, yung Wat Arun, Wat Pho, and Grand Palace. So, tatlong ruta ang may sasuggest namin na pwede nyong i-take, The first one is unahin nyo yung Wat Arun, okay? After that, sakay kayo ng ferry to cross the Chao Phraya River. Once na pagkababa nyo, ilang lakad na lang kayo, nasa Wat Pho na kayo, okay? And then after Wat Pho, onting lakad lang din, nasa Grand Palace na kayo. So that's route number 1. So route number 2 is babaliktaran nyo lang yon, okay? So unahin nyo yung Grand Palace. After that, lakad kayo ng onte, nasa Wat Pho na kayo. And then after that, you take the ferry, cross the Chao Phraya River, and then nasa Wat Arun na kayo. So that's route number 2. Alright, so yung routes 1 and 2, best yan kung magsisimula kayo sa umaga. As in, start ng mga 7 a.m. or 8 a.m. Nandun na kayo sa first temple, Yes. Now, if you don't have that kind of time, you can do route 3, which is yung ginawa namin, pinaghiwalay namin. So, isang araw kami sa Grand Palace and then may ibang activity kami after ng Grand Palace. So, hindi kami dumiretso sa Wat Pho. And then, the second day, dun kami nag-Wat Arun and Wat Pho. Ayan guys, so yun ang mga tips namin when you're going to the temples dito sa Bangkok, yung Wat Arun, Wat Pho, and yung Grand Palace. At night, buhay na buhay itong streets just outside Wat Pho. Maraming kainan, cafes, street food, and may spot pa nga where you get one of the best views ng Wat Arun. Alright guys, so kung gusto nyo makakuha ng matinding view ng Wat Arun at night, the free one is punta kayo dito sa Soi Thasup Han Road or Street. Bukana pa lang makikita nyo na yung Wat Arun Temple at night, whether in sunset. So, depende yan sa itinerary nyo. Yep. The second one is yung medyo may pagka-pricey, is pag nag-dine-in kayo dito sa isa sa mga restaurants. So, pababa na kami, another 6th floor. So, kita actually yung Wat Pho na temple doon din sa kabilang side naman dito. So, easier ngayon kasi pababa. Pero exercise. And si Annie, pagod na. Pero worth it naman. Just reserve early, guys. So, ayun na nga guys, after namin mag-onting sightseeing sa taas, we had our dinner dito sa Som Tum Der. And it's our final meal here in Bangkok. Hi guys! Natapos na kami mag-dinner. Sulit ang aming binayaran. Actually, naka 1,147 baht kami. Medyo on the pricey side kasi last day na rin namin dito sa Bangkok, Thailand. So, right now, it's past 8 p.m. So, hahanap naman tayo ngayon ng dessert kahit past 8 p.m. na. Marami nang sarado dito pero malay mo meron pa tayong makita. So, tara! Alright guys, so tulad nga ng sabi ko kanina, mag-ice cream muna kami. So buti na hanap namin tong Before Sunset Ice Cream dito lang sa Green Pier, Wat Pho. And also, nakita ko kanina,
or na-research ko na apparently may fireworks display daw mamaya ng 8:45. We have 5 minutes left, so tingnan natin kung totoo nga yun. And in the meantime, bibili muna kami ng ice cream, alright? Nice. So, from Green Pier, naglakad lang kami ng konti, isang esplanade to, nasa White Pier na kami kasi dito kita ng konti yung fireworks dito sa kanang side. And as you can see, buhay na buhay ang Bangkok kasi nag-start na ang River Cruise! Yan, so madaming river cruise sa likod namin, no? In fact, yung mga ibang river cruise tumigil para lang makita yung fireworks. So they got the best seat in the house. Nasa gitna sila ng Chao Phraya, kitang-kita yung fireworks. So ayun guys, this is a great way to cap off our final day here in Bangkok. So ayun, sana na-enjoy niyo yung vlog na to. Sana nakatulong para sa mga pupuntang Wat Arun and Wat Pho. And if you did like this video, don't forget to like and subscribe. So with that, I'm Sal. and I'm Joel, and we'll see you in the next vlog. Bye!